Yeah. Okay, so let me read our text. Genesis chapter 50, verse 18 to 20. Binasa na natin kanina sa ating scripture reading, but let me read dahil dito natin kukunin ang ating pong pag-aaral po, mga kapatid. And his brothers also went and fell down before his face. Ito po yung after na mamatay na po ni Jacob, tatay po ng 12. Okay? And said, Behold, we be thy servants. Kami ay gawin mo na lang alipin. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? Huwag kayong matakot kasi hindi naman ako Diyos. But as for you, ye thought evil against me. But God meant it unto good, to bring to pass, as in this day, to save much people. Masama ang inyong intensyon, pero hinayaan ito ng Diyos para sa ikabubuti. Mga kapatid, just like I said, doctrine of God po, ang mga attributes po ng Diyos, ang ating pag-aaralan this month, at ang ating pag-aaral po ngayon, pinamagatan ko pong, But God meant it for good. A story of God's providence. Tayo ba na po ay manalangin? Our Lord, Heavenly Father, I thank you so much, O God, for this wonderful morning. I thank you, Panginoon, dahil sa kabila nga po ng aming marami pong mga pag-uulang at pagkakasala, kayo po bilang aming Diyos ay patuloy na nahahabag po sa amin at binibigyan kami ng pagkakataong ikaw ay masamba. Ikaw po ay papasalamatan. Kaya nawa, Panginoon, ngayong umagang ito, lukuban po kami ng iyong Santong Espiritu at nawa ang mensaheng ito ay mangusap po sa puso ng bawat isa. Lalo na po sa panahon ngayon na marami po kaming nababalita ang hindi maganda. Kaya, O Lord, please po, by your Holy Spirit, gamitin niyo po ang iyong lingkod na ito. At wala pong mataas, kundi kayo lamang. Ito po isabot dalangin namin. In Jesus' name. Amen. And amen. So mga kapatid, muli good morning. Pero kamusta po ang inyong week? How's your week po, mga kapatid? Ako po ay hindi masyadong okay. Sobrang dami pong nangyari ngayong week na ito. Okay? Okay, at mga kapatid, sobrang daming hindi rin po magagandang balita na kung hindi ka marunong magdala, ay nakaka-depress po. Kasi ako po ay mahilig manood po ng world news, local news, even lalo na sa Pilipinas, lalo na ngayon, ano po. So, kapatid, ito po ang mga ilan lang naman po, ilang pa lang ito. There's so much protest po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. And sa Pinas, ay may nagbabadya pong malaking protesta. Hopefully, pag-pray natin, peaceful po yun. Ano? Yan. I watched the Blue Ribbon Committee and the House of the Representative hearing live. Tinapos ko yan. Okay? I also watched the privileged speech of Senator Lacson and the regular Senate session. Live din po. Then Thursday morning, bumugad sa akin ng isang masamang balita na isa sa mga pinakikinggan ko at pina-follow ko, conservative Christians sa Amerika ay na-assassinate. Tapos araw-araw pa, ang panahon ay depressing din. Tama? Kulimlim, umuulan. I am not sure what tomorrow holds. Pero gaya nga po ng sabi ng inaawit natin, we know who holds tomorrow. And this morning, let me teach you my favorite attribute. Sa lahat ng attributes po ng Diyos, lahat po yan idakila, lahat po yan ay blessing, but for me, this is my favorite attribute na lagi ko pong inaalala sa tuwing maraming mga mahihirap o mga malalaking pagsubok sa aking pong buhay. And that is the providence of God or God's providence. At hindi katulad po ng ating pag-aaral last week at even yung ating po mga doctrinal na mga pag-aaral, hindi ko po ito ituturo in a topical way. Okay? But I will be using a story, a familiar story in the Bible to convey what does this attribute mean. Alamin natin muna mga kapatid, ang ilang mga ilang chapters po ang cover po nito. Kaya tayo po ay hindi na po magpapatumpik-tumpik. Okay? Because this is about the story of Joseph at saka ng kanyang mga kapatid, okay, na nagbansag po sa kanya na the dreamer. Okay? Yan. Sa tapong ito mga kapatid,
sa huling chapter po ng Genesis, namatay na po si Jacob or si Israel, pinangalanan siya ng Panginoon na Israel, at pagkatapos ng libing ay bumalik sila lahat sa Egypt, at ito po ang sitwasyon, ang kanya pong mga kapatid ay nangangamba. Ngayong ang kanilang tatay ay patay na, baka galit sa kanila si Joseph dahil ng kanilang ginawa. Mamaya, malalaman nyo yan kung hindi po pa ninyo alam ang kwento. And then sabi po dyan, sabi po ng mga kapatid niya, okay, na baka siya'y magiganti sa atin. Okay? Kung pamilyar po kayo sa kwento ni Joseph and his brothers, alam nyo kung gaano katindi ang ginawa na kasalanan ng kanyang mga kapatid. Okay? Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit sila ganito. Natatakot sila na baka after mamatay ng kanilang ama, ay gantihan sila ni Joseph. Pero nagkamali po sila ng expectation. Hindi galit o paghihiganti ang kanilang nakita kay Joseph, kundi patuloy na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, dahil ang sabi pa nga niya, gumawa man kayo ng evil against me, pero ginamit ng Diyos yon para sa ikabubuti. Mga kapatid, and that is the core of what it means about the providence of God. Ito marahil ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagpapakita, mga kapatid, ng providence of God, which means God works His own ends. I repeat, God works His own ends. Kahit ano pa ang intensyon ng mga tao, mabuti man ito o masama, ang purpose at plano ng Diyos ay papapangyarihin niya. Ang providence po, mga kapatid, ang kanyang root word ay provide. And it comes from two words po, mga kapatid. Pro, which means before, and vide, Latin word po yan. Pro, before, vide, to see. Now, ang ibig sabihin is to see beforehand. To see beforehand. Okay? So, ibig sabihin po, mga kapatid niyan, ay kung iniisip ninyo na ang biblical meaning ng provide ay ang Diyos ay nagbibigay lamang, mga kapatid, hindi po yan ang pinakamalalim na ibig sabihin ng pagbibigay ng Diyos. Ibinibigay niya ito dahil alam niya nung una pa kung ano ang iyong kailangan. Yun po yun, mga kapatid. Yan po yung lalim ng salitang provide. Hindi din ito simpleng kita lang ng Diyos ang mangyayari, na parang ang Diyos ay yung ating pag-aaral din ng nakaraang taon, which is, kanyang omniscience, na alam ng Diyos ang lahat. No, hindi lang po yung ganyan. O yung wisdom na pinag-aralan natin last week, na naunawaan ng Diyos ang lahat. No. Kasi pag inyo pong tinignan, ang pinanggalingan mismo ng unang nabanggit yung providence na yan, o yung provide, which is Jehovah Jireh. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Kasi nga, nag-provide ang Diyos ng lamb para kapalit ni Isaac. Tama? Mga kapatid, ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? The Lord will see to it. Yan. Kasi sadyang nakahanda na ang lamb na yon bago pa mangyari ang pag-aalay kay Isaac. Okay? Yung expression na I will see to it, yan po sa Tagalog, kumbaga po sa Tagalog, ako na ang bahala. Yan. So the definition of God's providence means it is the governance of God by which He, with wisdom and love, care for and directs all things in the universe. Okay? The doctrine of divine providence asserts that God is in complete control of everything. Iba po yung sa sovereignty. Okay? Iba po yan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng divine providence, isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang kalooban upang matiyak ang kanyang purpose ay magaganap. Take note, God governs all affairs of men and works through natural order of things. Now, let's go to our story. Mababasa nyo dyan, mga kapatid. Sabi dyan, verse 2 and 3, these are the generations of Jacob, Joseph being 17 years old. 17 years old, yung people pa ito, was feeding the flock of his brethren, and led was with his sons Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. So nagsumbong po si Joseph sa kanyang mga kapatid. Now, Israel, which is Jacob, baka kayo malito ha, si Israel po, si Jacob po yan, loved Joseph more than all his children, because he was the son of his own age, and he made him a coat of many colors.
Mga kapatid, makikita nyo dyan, si Joseph po ay 17 years old pa lamang. Okay? At makikita natin dyan, dahil ng bagay na yan, nababasa nyo dyan, siya'y nagsumbong at siya yung paboritong anak. Ito po ang pakiramdam ng kanyang mga kapatid. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. This is our first point, kasi po, ating hinati-hati po yung buong kwento. Unang problema niya, unloving brothers. Saan nagmula ang masama nilang nararamdaman kay Joseph? Mababasa natin sa verse 3, favoritism. Mababasa natin sa verse 2, sumbungero si Joseph kasi sinumbong niya yung kanyang mga kapatid. And verse 5, okay, na pag-aaral na ating din mamaya, meron siyang nakaka-insultong panaginip. Ano? Para sa kanyang mga kapatid. Mababasa natin yung panaginip na yon sa verse 7 and verse 9 kung saan sa panaginip at vision po ni Joseph, meron po yung mga straw na yan, nakita niya na yung kanyang straw ay nakatayo sa gitna at yung straw ng kanyang mga kapatid ay nagbow sa kanya. Okay? Tapos yung isang panaginip naman sa verse 9 na siya po yung buwan at araw at yung 11 na mga stars ay nasa palibot at umiikot sa kanila. Okay? So parang ini-imply ni Joseph na parang siya balang araw ay lulukuran, sasambahin o paglilingkuran ng kanyang mga kapatid. Ikinagalit lalo po ito ng kanyang mga kapatid. Okay? Shortcut natin mga kapatid. Umalis ang kanyang mga kapatid ni Joseph sa Shechem. Okay? Yan, para magpastol daw. And then, hinabol po sila ni Joseph. Okay, at hinahanap nga po sila sa verse 18 to 24, mga kapatid. Yan. Sa part na ito, yan, ay may mangyayari pong hindi maganda. Okay? Yan. Verse 37, verse 11, and his brethren envied him, but his father observed the saying. Mapapansin niyo dyan mga kapatid na si Joseph po ay kinahilian ng mga tao, ng kanyang mga kapatid, pero si Joseph po, si Jacob sa Israel ay parang neutral lang, parang hinayaan lang niya ang mga pangyayari pong ito. Okay? So numalis nga po ang kanyang mga kapatid, sinundan po ni Joseph, at ito po ang mga sumunod na mga nangyari. Yan. Ang ginawa po ng kanyang mga kapatid ay dahil sa sobrang selos nila kay Joseph, mga kapatid, ay kanila po itong pinagtulungan at pinagbalakan nila itong patayin. Ang kanilang balak sana, siya po ay supposed to be, ay kanilang papatayin na, okay? Kaya kinuha po yung kanyang may kulay na damit, ibinigay ng kanyang ama, nilagay po siya sa isang pit, okay? And they saw him afar off even before he came near unto them and conspired against him to slay him. Yan po mga kapatid. At ano po ang nangyari? Habang sila po yung mga nagtatanghalian, ito po ang kanilang naisip. Verse 25. And they sat down to eat bread, and they lift up their eyes and look, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels, bearing spicery and balm and myrrh to carry it down to Egypt. So ano ko lang naisip? Teka lang. Ibenta kaya natin ng ating kapatid? Okay? Kasi may dumaan ng mga Ishmaelites papuntang Egypt. Okay? Kikita pa sila. Okay? Ngayon, ang maganda mga kapatid, hindi nila papatayin na kailang kapatid, hindi nila papatayin si Joseph. Okay? Kikita pa sila ng pera. Ang kanilang ang gagawin para ipalabas sa kanyang tatay na namatay si Joseph ay, yung damit niya na may kulay, ay kanilang ibababad sa dugo at sasabihin, siya ay nilapa ng mga lobo. Okay? At, mga kapatid, pause muna tayo. Ating munang bulayin ang mga nangyari. Remember, Joseph is 17 years old. Okay? Bata pa. Ganito na po ang nangyari sa kanyang buhay. Pinagtulungan ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, binalak na patayin, ngayon pinagkakitaan at ibinenta sa malayong lugar. Walang nabanggit dito mga kapatid kung anong kanyang nararamdaman. Pero sa kaisipang yan mga kapatid, makikita natin si Joseph bilang bata, bilang kabataan pa, bilang young people pa, na ang kanyang pamilyang ito, okay, na kanyang nilulook up, ay pinagtulungan siya at siya ay parang ginawang parang gamit lang na ibinenta sa ibang tao. Mga kapatid, ang chapter 38, hindi about kay Joseph, kaya skip natin yan. Yung chapter 39, this is about Joseph na. So, punta tayo ng chapter 39 ng Genesis. At ano po ang nangyari kay Joseph sa Egypt?
And Joseph was brought unto Egypt, down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites which had brought him down thither. Okay, so mga kapatid, isang malungkot na namang pangyayari po kay Joseph. Bakit? After ipagbili ng kanyang mga kapatid, ngayon ipinagbili na naman siya sa iba. Okay? Pero sa kabutihan ng Diyos, napunta siya sa isang matinong amo. Verse 3 and 4. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had put into his hand. So parang ginawa po siyang mayordomo ng kanya pong bahay. Okay? So mga kapatid, sa bahaging ito, at least may blessing po na ika nga po ay nangyayari po kay Joseph kahit siya po ay pinadala sa Egypt, wala ang kanyang mga kapatid, nag-iisa lamang siya, okay? Pero ang nakakamangha, sa mataas na tao po siya dinala at okay po ang kanyang amo. Pero hindi pa tapos dahil may pumasok na namang isang malaking problema. Verse 7, yung asawa ng kanyang boss, siya ay inaakit. Ano sabi? Cast her eyes upon Joseph and said, lie with me. Yung lie dyan ay hindi po magsinungaling ha. Yan, sa mga bata, alam niyo na yun. Okay. Tanong niyo sa mga tatay. Okay. Point number 2. Unfaithful boss wife. Unfaithful boss wife. That's part of our story. At kung ating babasahin mga kapatid, ang mga susunod na talata, makikita natin na ito po ay isang matinding problema. Verse 8 and 9, tinanggihan siya ni Joseph siyempre at sinabi sa kanya, hindi ko magagawa ang kasalanan ito sa Diyos. But in verse 10, ano sabi dyan? And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, araw-araw, that he hearkened unto her, to lie by her, or to be with her. Yan. Araw-araw po, mga kapatid. Hindi one time lang, araw-araw siyang tinutokso ng asawa ng kanyang boss, asawa ni Potiphar. At sa katusuhan ng asawa ni Potiphar, naghanap siya ng magandang pagkakataon upang i-corner si Joseph. Okay? Yung pagkakataon na walang ibang tao sa bahay, okay, at si Joseph lang ang nandoon. At anong ginawa ni Mrs. Potiphar? And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house were there within. And she caught him by his garment. Siya po ay hinila, niyapos, niyakap ni Mrs. Potiphar. At nagsabi na naman, please naman, lie with me. Okay? And anong ginawa ni Joseph? Hinubad niya yung kanyang suot dahil hawak-hawak nga ni Mrs. Potiphar at siya po ay tumakbo. Okay? So nilayuan. May prinsipyo si Joseph. Hindi niya magagawa ang kasalanan ito sa Diyos. Ginawa niya ang tama. Okay? Siya po ay talagang maka-Diyos na bata. Okay? So shortcut uli. Ano po nangyari? Ang ginawa ni Mrs. Potiphar, yung naiwang damit ni Joseph, ay ginawang ebidensya upang idiin si Joseph at biniligtad yung kwento na parang si Joseph yung may masamang balak sa kanyang katawan o sa kanyang buhay. So nagalit si Potiphar, yung kanyang boss, kaya naman po ipinakulong si Joseph. Okay, ipinakulong po. Sabi dyan, but the Lord was with Joseph. Di pa pala yan, hindi pa. Okay, sa verse 20 po kasi pinakulong, na frame up po, nakulong. Sa isang kasalanan, take note, sa isang kasalanan na hindi po niya ginawa. At saan po siya napunta? King's prisoner. Okay, bakit? Yung kasi kanya pong amo ay high profile. Parang captain of the guard. Okay? So, actually, sinikap niyang gawin ng tama, pero masama pa din ang kanyang kinahinatnan. Mga kapatid, inyo muna pong bulayin. Pause muna po ulit tayo. Pause muna ulit. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Joseph, ano marahil ang tatakbo sa iyong isip? Ano kang malas ang buhay? Okay? Bakit hindi ako manalo-nalo sa buhay na ito? Hindi matapos-tapos ang maraming problema. Okay? Please be reminded mga kapatid, wala siyang hawak na Bible.
Wala pang Bible po noon. Wala siyang mababasa na parang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi pa yun na isusulat. Joseph ay nandito mag-isa at tanging Diyos lamang. O kaya ang kanyang kasama na kanyang sinusunod. Siya'y tumanggi sa kasalanan, gumawa siya ng tama, and yet masama pa rin ang nangyari sa kanyang buhay. And maybe lang, hindi ko alam. Kung tayo po nasa kanyang kalagayan, maybe we will ask, why is this happening to me? Ako naman ay masunuring anak sa aking ama, mapagmahal sa aking mga kapatid. Pero ginawa nila akong patayin at ngayon ipagbili. Okay? Tapos, ako, nagtapat ako sa iyo, Panginoon. Sinikip kong hindi magkasala. Lumayo ako sa tukso. Pero nangyari, nasa kulungan pa rin ako. Bakit nga ba nangyayari ito sa batang ito? Okay? Bago tayo dumako sa susunod na chapter, mga kapatid, tingnan natin, may maganda pa rin naman kahit pa paanong nangyari sa kanya nung siya'y nasa bilangguan. Kasi nga, ito po, yung ano lang kanina, napansin nung pong nangunguna sa kulungan na si Joseph po ay magaling sa management. Okay? He showed mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison, and the keeper of the prison committed Joseph's hand in all prisoner that he were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. So parang dating, siya po ang naging parang second in command soon po sa keeper. Okay? Yan po. Mukhang talagang mahusay at makarisma itong batang ito upang siya'y pagkatiwalaan din ng keeper of the prison. Look, nagsimula po ang Genesis 40 at may nangyari pong kamangha-mangha. Verse 1 and 2. And it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt, and Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief and the butlers, and against the chief of the bakers. Okay? Mga kapatid, ano po sitwasyon dito? Ayon po sa pag-aaral, marahil, ang nangyari daw po dito, baka daw po may nakitang either na lason or na food poison po yung Pharaoh. Okay? Kaya po, ang dalawang suspect ay sino? Yung tagagawa ng tinapay at saka po yung cupbearer. Tama? Kasi saan pwede pumasok ang lason? Sa gumawa ng tinapay at saka dun sa cupbearer. Okay? So kaya po sila yung dalawang nandidiyan. Okay? So yun po. Kamangha-mangha po yung pangyayaring yan, mga kapatid. Pero ano ang pamagat ng ating sunod na part ng kwento? Point number 3, ungrateful bearer. Cupbearer po, tinutukoy dyan. Bakit ungrateful? Dahil, mga kapatid, may kakaibang mangyayari sa loob ng kulungan. Okay? Siguro after na ilang araw ng pagkakakulong, mababasa natin sa verse 5, they dream a dream, both of them. Okay? Each man is dream in one night, each man according to the interpretation of his dream. The butler and the baker of the king, Egypt, which were bound in the prison. Meron pong panaginip ang dalawang ito. Okay? So nanaginip ang dalawang ito. Saktong-sakto, si Joseph, mapanaginipin din. Okay? Kaya naman, mga kapatid, dumating sa pagkakataon, si Joseph, okay, sabi niya, sabihin niyo sa akin yung inyong panaginip. I-interpret ko. Verse 8, and they said unto him, we have a dream that there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not, the interpretation belongs to God. Ang Diyos ang nag-i-interpret ngayon. Sabihin nyo sa akin, tutulungan ko kayong i-interpret ang inyong panaginip. To save time, okay, skip na tayo doon sa panaginip. Okay? Skip na tayo doon sa meaning ng panaginip. Okay? Ang meaning nung sa bearer ay ito, ibabalik ka ng Pharaoh sa iyong trabaho. Ikaw ay makakalaya. Doon naman sa maker, ang interpretation or meaning ng kanyang panaginip, ikaw ay bibitayin. Yan. And after 3 days, nagkatotoo. Nakalaya ang cupbearer at binitay ang baker. Okay? At nangyari nga po yan. Pansinin mabuti. Verse 14. Balik tayo sa verse 14. After po niya sabihin sa bearer, na siya'y makakalaya, meron pong hininging request si Joseph sa kanya.
Okay? Ano po yung request niya? Sabi niya, make mention of me unto Pharaoh. Sabi, ibanggitin mo naman ako kay Pharaoh. Huwag mo akong kalilimutan ha, pag ikay nakalaya na. Ako ay iyong banggitin kay Pharaoh, baka meron akong maitutulong sa kaharian. Okay? Please. Yan. Pero ano po ang nangyari? Verse 21 and 23, to 23. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup unto the Pharaoh's hand, but he had the chief baker, as Joseph had interpreted to them. Verse 23. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Nakalimutan siya na bearer, ng cup bearer. Tatanong nyo kung gano'ng katagal siya nakalimutan? Next chapter. Verse 1. And it came to pass at the end of 2 full years. Grabe. Pag mo kalimutan, 2 taon na, naghihintay pa rin si Joseph, hindi na siya naalala. Ano ka namang pong saklap? Ano po? Tumulong na nga, nalimutan pa. Lagi at lagi na lamang, na ginagawa naman niya ang tama. Pero lagi at lagi din lamang na may nangyayari sa kanyang masama. Ito, cupbearer na ito, na inaakala niyang tanging pag-asa na meron siya, bigo pa din. Mga kapatid ko, habang nakikinig ka ng kwentong ito, actually hindi pa po ako nagme-message, nagkukwento pa lang po ako. Okay? Marahil at this moment, may matindi ka ding pinagdadaanan, I don't know. Nagtatanong ka din marahil, Panginoon, bakit nga gayon na nangyayari? Sinusunod ko naman na yung salita. Ba't ganito pa rin ang nangyayari? At baka tanungin mo pa, bakit ako pa? Bakit ako pa? Bakit di yung mga kontraktor? Bakit di yung mga kongresista? Bakit di yung mga senador? Bakit di yung mga masasama? Bakit ako pa? O kaya naman, as David said sa Psalms 13:1, hanggang kailan kakalimutan mo ako, Panginoon? Well, kaibigan, habang pinag-aralan natin si Joseph at habang binubulay mo din sa sarili mo ang iyong buhay, meron akong 2 mahalagang bagay na gustong ipaalala sa iyo base sa kwentong ito. 2 things that you must be reminded in this situation. Number 1, God never forgets you. Okay? Bago tayo po dumako sa huling part ng kwento, God never forgets you. Look at this. This is after napatayin after balak siyang patayin ng kanyang mga kapatid at siya po ipagbili at siya po napunta kay Potiphar. Ano sabi? The Lord was with Joseph. Okay? Ano pa? After po siya ipakulong ng asawa ni Potiphar, ano po ang nangyari sa kanya? Verse 21, the Lord was with Joseph. Ang tanong, nalimutan ba si Joseph ng Diyos sa lahat ng masasamang nangyari niyon? Hindi. Number 2, pangalawa, kung alam mong hindi ka kinakalimutan ng Panginoon, huwag mo din siyang kakalimutan. Okay? Verse 39 na, ito yung parang siya tinukso po ng asawa ni Potiphar. Sabi niya, hindi ko gagawin ang matinding kasalanan ito, hindi kay Potiphar, laban sa Diyos. Kaya ayaw niyang makipagtalik sa asawa ng kanyang amo, hindi dahil takot siya kay Potiphar, kundi dahil takot siya sa Diyos. Hindi niya kinakalimutan ng Panginoon. Okay? Yung siya ipakulong, anong sabi niya? Gusto niyong i-interpret ang inyong panaginip? Sa Diyos tayo humingi ng tulong. He's still using God, mga kapatid. At nung siya po ay hiningi na, pag-aaralan pa natin ito mamaya, ni Faraon ang kanyang tulong, look, God shall give Pharaoh an answer of peace. Sa Diyos din niya hiningi kung anong meaning ng panaginip ni Pharaoh. Kapatid, after all the bad things that had happened to him, Joseph never forgets God, and God never forgets Joseph. You might feel na nakalimutan ka na ng Diyos, pero kapatid, feeling mo lang yun. Kumapit ka lang sa pananampalataya, may biyaya yan sa dulo. Which leads us to our last point. Di ba, unloving brothers, unfaithful boss wife, ungrateful debtor, and number 4, unexpected
blessing. Unexpected blessing. So, kanina binasa natin, after 2 years mga kapatid, si Pharaoh daw po ay nanaginip. Meron siyang panaginip na siya'y nagulumihanan. Anong ibig sabihin nito? Nakakatakot. Yan. So mga kapatid, hindi na natin babasahin ang buong panaginip to save time. Pero ang puntos ni Faraon, merong napakatindi at nakakatakot na panaginip na ika nga po ay siya'y nagulumihanan ng kanyang diwa. Verse 8, And it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called all the magicians of Egypt and all the wise men thereof. And Pharaoh told them of his dream, but there was none that could interpret ang kanyang panaginip. Okay? So verse 9 to 13, doon siya naalala ng baker. Baker? Ng bearer. Doon siya naalala ng bearer. Okay? Verse 13, And it came to pass, as he interpreted, ikikwento na ng bearer, as he interpreted to us, so it was, and he restored unto my office, and him he hanged. So, ibig sabihin, kinawento niya yung nangyari sa kanila ng baker. Okay? So, to shortcut, paniliwanag po ni Joseph, okay, ang panaginip, at ang sabi niya, ang meaning nito ito, 7 years, kailangan nating maghanda dahil sagana ang bayan. Bakit? Kasi susunod na 7 years, magkakaroon ng matinding famine. So yun nga po ang nangyari. Ito po yung unexpected na nangyari. Okay. Ang nangyari po, ito, Pharaoh took his ring off from his hand and put into Joseph's hands and arrayed him with vestures and fine linen and put a gold chain in his neck. And Pharaoh called Joseph the Zapnat Paneah, okay, and he gave him to his wife Asenath and the daughter of Potiphera, okay, priest of On. So, anong puntos ng nangyari dyan? Para lang po maintindihan natin, siya po ay naging second in command. Ito po yung sinasabi kong unexpected blessing. Ang gusto lang naman ni Joseph, siya'y maalala ng bearer at siya'y makalaya din. Mga kapatid ko, okay. Dito pa lang po magsisimula ang preaching. Joke lang. Sa pagkakataong ito, atin munang bulayin ang lahat po ng nangyari. Take note. Kung hindi siya ipinagbili ng kanyang mga kapatid, sana'y wala siya sa Egypt. Okay? Na bansang kanyang pinaglilingkuran at marami ang nabuhay at naligtas sa gutom. Tama? Kung hindi siya binili ni Potiphar from the slave traders, hindi niya matututunan ang experience ng administrative and management skills. Nagagamitin pala niya nung siya'y nasa kulungan. Kung hindi siya ikinulong ni Mrs. Potiphar, okay, hindi siya nakulong, hindi sana niya makikilala yung bearer. Okay, na magiging instrumento upang makilala niya ang Pharaoh. In connection, ang amo niya ay isang may posisyon may posisyon. Kaya naman siya isang kinulong sa king's prison. Okay, kaya blessing din nakabili sa kanya ay si Potiphar. Okay? Kasi doon din pala ikukulong yung bearer. At ito mga kapatid, kung hindi siya nakalimutan po siya, 2 years. Alam niyo mga kapatid, pati yung nakalimutan siya, may blessing din. Bakit? Kung hindi siya nakalimutan ng bear ng 2 years, hindi mangyayari ang pinakamadang pagkakataon kung saan pinakakailangan siya o pinakamaha-highlight ang pag-i-interpret niya ng panaginip. Nagets niyo yun? Kahit yung pagkalimot sa kanya ng 2 years, ay kasama din pala sa blessing na meron sa kanyang buhay. Dahil mga kapatid, doon siya pinakakailangan ng Pharaoh. So mga kapatid ko sa Panginoon, walang coincidence sa Diyos. Walang aksidente, walang tsambahan. Mga kapatid ko sa Panginoon, all things work together for good. Pero wag niyong kalilimutan ang last line, to them that love God. Ang problema sa maraming mananampalataya,
Pag may problema ang nakaharang, pag hindi nangyayari ang gusto, hindi nakukuha ang pinagpe-pray, minsan nagdududa sa Diyos, nagagalit, nagtatampo. But Joseph still never forget God at siya'y kumakapit lamang, Panginoon, alam kong anak mo ako, hindi mo ako pababayaan at ako'y sasamahan mo hanggang dulo. He loved God. Ikaw lang ang mga taong mahal ang Diyos ang makakakita lamang na all things work together for good. Woo! Yung mga masasamang nangyayaring nababalitaan mo, mga bagay na nangyayari sa buhay mo, anong reaction mo dyan? Imbis na ikay mag-rant, imbis na ikay magreklamo, maging aktivista ka din o kung ano-ano pa, o magalit ka din at maging keyboard warrior, mga kapatid ko sa Panginoon, kapit sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, kung patuloy kang nananahan sa Kanya, kumakapit, alam ang Kanyang pangako at Kanyang mga salita, even the consequences of your sins and even your mistakes, kikilalanin mo yan, Lord, hindi mo to hinayaan kung wala kang plano dito. Opo. And just trust in God's providence. Dahil tingnan niyo po mga kapatid, i-pass forward natin. May malaking kagutom nga po na nangyari sa chapter 42. At dahil sa gutom na yon, di pa kasi tapos yung kwento, nadamay po ang Canaan. Okay? At ngayon, wala ding makain ang kanyang mga kapatid. Saan di pagkain? Sa Egypt. Tama? Sa Egypt. Dahil nga, ni Joseph. So ano gagawin ng mga kapatid? Tara pumunta sa Egypt, humingi tayo ng ayuda. So ito yung pagkakataon na na-meet niya ang kanya mga kapatid. Yung 12. Sabi, ang pagkakakwento pa nga mga kapatid, pag binasa niyo yung kwento, yung isa po'y patay na, yung isa po'y naiwan, si Benjamin. Sabi ni Joseph, gusto ko makita si Benjamin. Pinakuha yung isang kapatid. Pero ginawa niya, para merong, pinakuha. Tapos nung siya ibabalik, naglagay ng parang tanim. Yan, parang droga yan. Nagtanim ng ano. Para sila ay parang ipatawag yung tatay. Yan. Okay? Mga kapatid, chapter 43 to 45 deserves its sermon. Naging movie nga ito kasi madrama po yan. Ito po yung mga pictures, oh. Yan, oh. Yan, nagmuyak pa nga po si Joseph sa likod. Nakita niya ang kapatid niya. Napanood yung movie? Yeah, Joseph the Dreamer. Okay? Look, sa pinagtapos-tapusan, na nagkita-kita na po sila ng kanyang mga kapatid, anong sabi po ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Verse 4, na-miss ko yata yung part. Sabi po niya sa verse 45, 4 and 5, they sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Joseph understands na lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, kahit yung mga masasama, kasama yun sa purpose ng Diyos. Ultimately, sa huling chapter, after mamatay ng kanyang ama si Jacob, nangamba ang kanyang mga kapatid na baka magalit, pero sabi niya? Ano sabi niya? Yan. And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? But as for you, you meant it for evil, but God meant it for good. God meant it for good. Okay? Mabuti pa rin ang plano ng Diyos. After many years ng pagdurusa, kabiguan, sakit, disappointment at masamang mga pangyayari sa buhay ni Joseph, ang sabi niya, God is still good. Mga kapatid, isn't it so wonderful? Okay? Na mapanghawakan natin at maintindihan kung sino itong Diyos na ito na ating sinasampalatayanan. Ano? Upang ating maunawaan kahit papaano ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Hindi nakakamahang isipin na bago ka pa, mapatid, bulayan niyo muna pala sa inyong sarili. Inyo nga pong bulayan na. Hindi ba nakakamahang isipin na bago ka pa napupunta sa isang lugar o sa church, blessing na marahil ang Diyos ay part ng pangyayaring yan. Tama?
Alam nyo, let me just tell you some testimonies po sa mga ka-church ko dun sa Batangas. Alam nyo ba mga kapatid, na meron po kaming miyembro doon, nag-resign sa trabaho, gusto niya mag-resign. Gusto niya mag-resign na sa trabaho. Hindi siya pinayagan ng kanyang boss. Galit na galit. Tapos sa sumunod na linggo, may nagsimulang office Bible study. Ay naligtas dun sa Bible study. Hindi na umalis. Tingnan kung nag-resign siya, hindi naka-attend. Meron po kami mga members na kulong, hindi niya kasalanan. Eh sa dinami-rami naman po na kanyang pwedeng attendan, eh siya po ay taga-malayo, ay sa Batangas Provincial Jail, eh may jail ministry kami. Eh nakinig ng isang beses, umattend, nasin. Opo. Meron din isang malaking problema. Miyembro, malaki ang problema. Depressed, gusto nang mag-suicide. Humanap ng makakausap. Ay nung pagkatingin sa Facebook ay yung aking palang kaklase dati, Christian. Makachat nga, tagal na daw niyang hindi chinat niyo. Actually, ako po yun. Oo, noon na ako niya naalala. Sabi, Brad, ikaw na may malapit sa Diyos. Okay, tulungan mo sa problema kong ito. Siniraan ko. Alam niyo kung ano na siya ngayon? Preacher na sa Japan. Daig pa ako. Buti ba yun? Joke lang. Okay. Ito pa, mayroong isa. Wala siyang kaalam-alam. Nakalimot lang po siya ng tracts. Tracts na itinapon ng tunay na pinagbigyan. Binasa, hinanap ang address, umattend, naligtas. Ang daming member namin doon, naligtasan sa funeral service ng mahal nila sa buhay na namatay. O may grupo doon, alam to ni Dayan, naghahanap ng church na attendan. At dati sana attendan ay dating daan. Oo. Eh bilang sabi ng isang kakilala na baptist ay, attend kayo sa amin, i-try nyo lang. Ang sabi pa nga ng barkadahan ay, atin na nga itong pagbigyan. Pagbigyan na natin. Ay nung pagka-attend, ay nasave lahat yung barkadahan. Pinagbigyan lang. Ako po, alam niyo na itong kwento ko, bagsak ako at naging Octoberian graduate. Alam niyo kung sino mga nakasabay ko sa board exam, sa review? Mga member ng GSBC na bumagsak din. Buti bumagsak din sila. Sabi ko, bino ka, buti na lang bumagsak ka, Brad. Kung hindi ka po graduate ng tama, hindi kita makikilala. Joke lang namin yun. Pero alam niyo kapatid, nagbibiroan lang kami pero hindi namin alam, doktrina pala yun. It is God's providence. Ako po'y sa board exam nasi. Mga kapatid, church, kasama na sa buhay ang sakit, kabiguan, karamdaman, masasamang pangyayari na hindi po natin maintindihan. Pero sa gitna ng mga pangyayaring yan, huwag bumitaw kay Kristo. In the deepest and saddest moment of your life, if you believe God has a plan for you, you can still raise your hands and sing, "It is well with my soul." And let me end with our anniversary text na applicable sa maraming bahagi ng ating buhay. By the grace of God, I am what I am. Kung ano man ako ngayon, at kung ano man kayo balang araw, hindi tayo yon, hindi tayo mahusay, hindi tayo magaling magdiskarte. Ang Diyos ang nagdala sa atin ng hindi mo namamalayan. Kahit pa may mga struggle, pagtumba, pagtapilok, o kung ano-ano man, na parang tingin mo ay walang pag-asa, pag inalala mo, wow, kaya pala nangyari yon dahil may plano ang Diyos. Buti na lamang. Church, in every situation, hindi option na lumayo sa Diyos. It has a purpose, it has a meaning, so trust God's providence. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Yan po ang ating pag-aaral. But God meant it for good. Tayo dito mga tumikit. Let's close our eyes, let us bow our heads, and let us pray. Our Lord, Heavenly Father,